For this video, mag-unbox tayo ng colorful SSD. 1TB ito. Yung M.2 form factor. Tapos NVMe na rin. So, ito yung pinakamabilis with regards to transfer speeds, read and write. And then, may binili rin tayo na SSD enclosure. Kasi ang balak ko dito is external drive. Ito ngayon yung mag-house sa kanya. And then, yeah, sa future, pwede tayo bumili ng marami pang ganito. Dito na lang natin i-house sa enclosure na to. So, medyo pricey itong enclosure na to. Nasa 2,500 yata. Ayan. Tapos ito nasa 3,500 siguro. Limutan ko na yung price eh. So, parang nasa 5K to 6K yung price nitong dalawa. Para ka na rin bumili ng mga external drives na combo na sila. Okay, try natin. Let's start with this first. Yung Acasis. So, ito siya. So, first impression, mabigat. Yung case pa lang. So, ito siya, aluminum. Yung ano niya, pinaka-casing niya. Mabigat yung metal niya. Ayan. Tapos, open. Ayun. Ano lang pala siya. Dali lang siyang i-open. Tapos dito natin sasaksak yung SSD. So let's see here kung ano pa yung kasama dito sa package. So meron na siyang cable, data cable. So I think high speed na to. Sana. Since 40 GB per second yung niya, promise speed niya. So may heatsink, may dito, ano ba tawag dito? Plugs. Para, hindi ko pa alam kung para saan. Heatsink, and then, ano to? Warranty. Tapos yung ating manual. And then, tingnan naman natin itong SSD. Nakaseal pa siya. Tingnan natin yung nakaseal niya. Ayun. Manual. Then yung mismong SSD. Ano siya? Color Pulse, CN600, PCIe 3.0, NVMe M.2 na SSD. Alright. Try natin ikabit yan ngayon. So, I think simple lang. So, inopen ko na to kanina. Lagay natin itong SSD. Yun yung slot niya. So, tatapat mo lang ito doon. Yun. Saka siya ipupush. And then, kailangan natin yung plug. aka stopper. Ito. Nalagay natin dito. There. And then kailangan natin ng thermal paste. Ang hindi ko sure ngayon, tatanggalin ba natin to para malagyan siya ng thermal pads. Pero so far pwede na itong magamit even without the thermal pads para matest lang. Balik ko muna. Okay.
And then yung cable niya, pasok natin dito. And then snug naman yung bit niya, ganda. Yung cable niya din parang ano, magandang klase naman, mapipil mo. So try natin saksak to sa MacBook. Yan, so test na natin tong ano, bagong assemble na SSD drive natin. Saksak lang natin dito sa okay, you want to connect Acasis, allow. I think we need to initialize yan. So ito siya, colorful, ito siya. Selected in this, i-erase natin. Untitled, gamitin na lang natin same name niya. Format natin APFS, okay na yan. GUID, erase. Okay. Done. Bilis ah. Yan. So, nandito na siya. 1.02 terabytes. Try natin mag-copy ngayon kung gaano siya pabilis. So, meron ako dito sa documents yung mga Insta360 ko na ROS. So, 4 na files yan. And I think, tingnan natin kung gaano ka bigat. 142 gigabytes. Okay, try natin ito i-copy lahat. Punta ako dun sa drive. Gawa ako ng folder. Sabihin natin Insta360 folder na ROS. Tapos ipipaste ko dito. Tingnan natin kung gaano kabilis yung 150 gigs roughly. Ayun, no? Ang bilis, grabe, 2 minutes. Usually, pag ikakopy ko yan sa external disk or from Insta360 camera to computer, ang tagal niyan, mga 15 minsan 20 minutes pa. Lalo kung ganito kabigat na around 150 gigabytes. So ngayon, sobrang bilis niya. 2 minutes lang estimate. Ang bilis ng pag-copy. So ito, medyo parang nag-slow down dito. Kakopy pa rin siya, nag-slow down lang. For some reason. So yung 2 minutes na estimate niya kanina, parang naging 3 or 4 minutes. Medyo nagbagal siya nung around 70%, 60% na yung nakakopy niya. So let's see, nandito naman siguro siya. Try natin i-play directly dun sa disk. Yeah, mabilis nga siya, parang nasa local lang yung file. Nice. Last, try natin i-check. Ayan, na-check na siya. And then, tagalin na natin dito. Ayan, medyo uminit na siya. Ramdam na natin yung init. Versus kanina na medyo warm lang siya. So, safe to remove na yan. Tagalin natin dito para hindi mapersa.